Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagpasya si Marthena na lumabas na lamang ng madaling araw na iyon. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng pagod ay mababaw lamang ang naging tulog niya. Siguro dahil hindi panatag ang puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit mula nang tumuntong siya sa isla na iyon ay hindi na naging normal ang pintig ng puso niya. Masarap maglakad-lakad sa dalampasigan ng ganoong oras. Doon na lang niya gugugulin ang mga natitirang oras niya. Magpapaumaga na siya roon. Sa palagay niya ay mas tahimik siya roon kaysa sa silid niya. Kapag nasa silid niya kasi siya ay marami siyang naiisip. Kailangan din niyang sumagap ng hangin. Maingat niyang ibinuhol ang puting night robe niya. Hinayaan niya nakalugay ang mahabang buhok niya. Kung mapagkakamalan siyang white lady ng mga guards ay bahala ng mga ito. Basta magpapahangin siya sa labas. Walang ingay na nakalabas siya ng silid. Sinikap niyang huwag makalikha ng tunog ang mga yabag niya habang pababa siya ng hagdan. Ayaw niya magising si Cynthia na ipinagpapasalamat niya nakatulog kahit paano. Sa porch nga lang. Alam niyang wala ito sa silid nila dahil ayaw nitong matulog. Nahuhulaan na niya lumabas din ito ng gabing iyon at nagtungo sa tabing dagat. "Ma'am?" Nagtatanong ang tingin sa kanya ng gwardya sa gate na makita siya. "Gusto ko lang magpahangin sa tabing dagat, guard. Umaga naman na, right? Will I be safe there?" Tumingin ito sa kasama nito. Nag-usap ang mga mata nito kapag kuwan ay binuksan ng isa sa mga gate. "Safe ho kayo, ma'am. Huwag ho kayo mag-alala." Umiti siya sa mga ito bago siya naglakad patungo sa dalampasigan. Nang naroon na siya, ay pinuno niya ng hangin ang kanyang mga baga habang patuloy sa marahang paglalakad. Gusto niya mag-walk exercise. Maya-maya ay naramdaman na niya sa kanyang mga binti ang epekto ng paglalakad niya. Tumigil siya at tumanaw na lamang sa karagatan. Nag-uumpisa nang sumikat ang araw sa silangan. Ilang segundo niyan tinitigan iyon. Bagong araw na naman. "Athen?" Anang tinig mula sa kanyang likuran. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-iba ang pintig ng puso niya. Unti-unting pumihit siya upang harapin ang taong tumawag sa pangalan niya. Sa dilim na unti-unti ng tinatalo ng liwanag, ay malinaw niya na pagmasdan ang kabuuan nito. Magandang tindig, malapad na dibdib, proud na mga balikat. Napasinghap niya nang dumako sa mukha nito ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay naparalisa siya sa kanyang kinatatayuan. Magdamag na laman ng isip niya ang lalaking ito. Nanatili nakatingin lang din ito sa buong mukha niya, na para bang tinitiyak nito sa sarili niya na siya ang naroon at hindi produkto lang na ihimanasyon nito. Humakbang ito papalapit sa kanya. Gusto niyang umatras, ngunit tila ibinaon ng malalim sa buhangin ang mga paa niya. Sa bawat hakbang nito papalapit sa kanya, ay pabilis din ang pabilis ang tibok ng puso niya. "Are you really here, Adriel?" Paglapit ito sa kanya, ay masuyong hinapit nito ang baywang niya at buong pananabik na hinagkan siya sa kanyang mga labi. Kagyat siyang pumikit. The warmth she felt was familiar. "Adriel, ikaw nga." Magkasabay na usap nila. "Hindi ko maaring pagkamali sa iba mga labi mo, Athen." Nang pakawala nito ang baywang niya, ay saka lamang siya natauhan. Kaagad siyang umatras ng 2 hakbang. Napalunok siya sa hindi niya maipaliwanag na pakiramdam nang halikan siya nito. Ganoon pa rin mapakiramdam niya. Para bang nakalimutan niya ang lahat ng bagay sa paligid niya at ang mga labi na lamang nito ang nararamdaman niya. She felt the familiar weakness too. Tanging si Adriel lang ang may kakayahang iparamdam sa kanya ang ganoong kasarap na sensasyon. 5 taon na nakalilipas. Hindi ba dapat ay hindi na siya makaramdam ng ganoon? Ikakasal na siya kay Jobert. 5 years, Athen.
Kumusta ka na? I'm okay. Thanks. Ikaw? Miserable. Kaswal ang sagot nito na hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin. Blanko ang anyo nito. Maliban sa matamang titig nito, ay wala na siyang mabasang damdamin sa mga mata nito. Matagal na pinagmasdan siya nito na para bang tinatansya nito ang damdamin niya. Nang hindi pa rin siya umimik, ay huminga ito ng malalim. Anyway, importante ang sadya ko, kaya kita pinuntahan, sabi nito. Na mga sumunod na sandali, ay naglalahad na ito ng tungkol sa panaginip ni Krisha na siyang dahilan kung bakit nalaman nito ang pagdating nila sa isla. May kakayahan si Krisha na makita mga pangyayari magaganap pa lamang. Pagkatapos itong ikwento tungkol sa kakaibang kakayahan na pamangkin nito, ay kinuwento naman nito ang tungkol kay Cynthia na napapanaginipan ng bata. Bukod sa nalaman niya mula kay Adriel, ay marami rin siyang nabasa tungkol sa precognition. Naniniwala siya roon. Iilan lang ang may taglay na ganoong kakayahan. No, hindi ako papayag na mangyari kay Cynthia ang sinasabi mo. Babantayan ko siya minuminuto kung kinakailangan. Mariing sabi niya. Hindi sumagi sa isip niya na suicidal ang best friend niya. Pero kung ganoong naging distant ito at malulungkutin, hindi malayo magkatotoo ang napanaginipan ni Krisha. Hindi na kailangan. May magbabantay sa kanya sa mga susunod na araw para matiyak ang kaligtasan niya. Kailangan ko lang ng ilang personal information tungkol sa kaibigan mo at picture na rin niya. As in ngayon na, napatingin siya sa beach house. Yes, sige, sumama ka na sa beach house. Ibibigay ko ang hinihingi mo. May pakiusap lang ako. Pakisabi sa taong papadala mo, huwag niyang babanggitin kay Cynthia ang tungkol sa panaginip ni Krisha o ang dahilan kung bakit siya nito binabantayan. Dinala ko rito ang kaibigan ko para makalimot sa trauma na dulot ng aksidente, hindi para ipaalala iyon. I understand, sabi nito. Magkasunod na sila nagtungo sa beach house. Isinulat niya ang impormasyong kailangan nito. Ito lang ang picture ni Cynthia na meron ako, Adriel, sabi niya. Sabay abot dito ng close-up picture ng kaibigan niya na nasa wallet niya. Sinipat iyon ni Adriel. Okay na ito, anito, at inilagay na nito iyon sa wallet nito. Hanggang kailan kayo rito? 1 week. Tumango ito. Kapag kuwan, ay tumingin ito sa kanya ng mataman. I can't believe you're really here. Mahinang sambit nito. Nag-iwas siya ng tingin. Ako rin, Adriel. Hindi ako makapaniwala na sa harap kita ngayon. Mas gusto kong paniwala ang panaginip na lamang ang lahat dahil doon sa panaginip ko lang nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo nang wala nasasaktan. Hindi tulad ngayon. Ilang minuto na siya nakaupo sa kanyang swivel chair at nag-iisip ng malalim. Inasahan na niyang ibibigay ni Achilles sa fiancé nito ang heart key. Ang hindi niya inaasahan ay may isasama pang kaibigan na fiancé nito. Itinawag iyon sa kanya ng mga tao niya sa isla. 2 babae ang guest niya sa beach house. Dahil isang heart key lang ipinadala niya para sa linggong iyon, wala na siyang darating pang bisita. Nagbili na lamang siya sa mga tao niya na bantayan ng mga ito at alalayan sa kung ano mang kailangan ng mga ito. Maari na siyang manahimik at harapin ang isa pang katauhan niya na malayong malayo sa romantikong si Searching for Love. Subalit ginulat niya ng isang tawag kanina lamang. Sa isang maling galaw niya ay malalantad sa lahat ang tunay niyang pagkatao. Hindi pa panahon, hindi pa siya tapos sa laro niya, kaya kailangan niya mag-isip kung paano niya gagawin ng tama ang lahat na hindi siya sasabit. 10 minutes ago, nakausap na niya ang tauhang ipinadala ng taong tumawag sa kanya kanina. Kaagad niyang sinipat ang laman ng sealed envelope. Napakaganda ng babae na sa litrato. She was young, innocent looking, and vulnerable. Ayon sa nakalap niyang impormasyon sa dalaga, unang tingin pa lamang niya sa larawan ay alam na niya ang kanyang gagawin. Napapangiting inabot niya ang telepono sa tabi niya at tinawagan ang taong pakay niya. Connect me to Mayor Alcantara please, aniya sa babaeng tumanggap sa tawag niya pagkatapos niyang ipakilala ang sarili. Ilang sandali lamang ang lumipas, inasa kabilang linya ng alkalde. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niyang wala na itong dapat alalahanin. Ipapadala niya kaagad ang taong kailangan nito.
Pero bago niya tinapos ang tawag, humingi siya rito ng isang simpleng pabor. Go ahead, anang alkalde. Inilahad niya rito ang ilang importanteng detalye. Mataman ito nakinig. Maya-maya ay tumawa ito. Can I count on you, sir? Of course. Anito, tumatawa. Is that all? Yes, thank you. Okay, as you wish. Isla ng pag-ibig is mine from this very minute. He grinned and put down the phone. Takip silim na ng araw na iyon, nasa dalampasigan pa rin si Marthena. Gusto niyang kutusin ang sarili dahil nantay niya si Adriel ng buong araw. Mula na makita ulit niya ito ng madaling araw na iyon at hinagkan siya nito, ay tila may naramdaman siyang malakas na pwersang humihila sa kanya palapit dito. Tandang-tanda pa niya na ganoon din ang nararamdaman niya noon. Halos itulak niya ang mga kasabayang estudyante sa hagdan. Tumatakbo siya paakyat sa ikatlong palapag ng college building nila. Doon ang unang klase niya. Sa kasamaang palad, 5 minuto na siyang late. May recitation pa naman sila. Unang linggo pala na pasukan nila, ay mukhang bad impression na ang ipapakita niya sa instructor nila. Humihingal pa siya nang bumungad siya sa pintuan ng classroom nila. Gusto niya pumikit na mariin nang matuon sa kanya ang tingin ng lahat. Napalunok siya. Good afternoon, sir. Napangiwing bati niya sa instructor nilang si Mr. Tolentino. Hiyang-hiya siya. Isinusumpa niya ang boring na pelikulang iyon. Kung hindi siya nakatulog sa sala habang nakanood kanina, ay hindi sana siya late ngayon. Itinaas ng instructor nila ang makapal na salamin nito. Formal at tumango ito. Take your seat. Agad na lumipad ang tingin niya sa pwesto niya. Sa pagkakatanda niya, inasa pagitan iyon ng 2 bakanting upuan. Pero ngayon, ay ang silya na lamang niya ang bakante. Hindi na niya pinansin ang mga bagong mukhang katabi niya. Sa tingin niya, ay mga transferee o kaya irregular students ang mga iyon. Nakaklase lamang nila sa subject na iyon. Pinaypaya niya ang sarili. Nag-roll call pala si Mr. Tolentino. Mabuti na lang at hindi pa natatawag ang pangalan niya. Kung hindi, ay baka namarkahan na siyang absent ng araw na iyon. Bumalik na sa normal ang pahinga niya nang simula ni Mr. Tolentino ang pagtawag sa mga estudyante para maglahad na natutuhan sa nakalipas sa semester. Siyempre, bida na naman ang mga genius niyang kaklase sa literature. Sa anyo ni Mr. Tolentino ay mukha naman nasiyahan ito sa mga sagot na kaklase niya. Random questions naman ang sunod na ginawa nito. Gamit ang mahabang stick, ay basta na lang nitong itinuturo ang estudyante na gusto nitong sumagot sa tanong niya. Mataman siya nakinig. Unang 3 tanong, alam niyang sagot, pero hindi siya natawag. Ngunit sa pang-4 na tanong, sa malas ay hindi niya maalala ang titulo ng kwento kung saan binanggit nito ang main characters at ang moral lesson, at siyang tinawag nito. Sir, it's... Naudlot ng pagbibigay niya ng hulang sagot nang may kung anong bagay na laglag sa tabi niya sa upuan. Napatingin siya roon. Sorry, sabi nito nang pagtinginan din ng mga kaklase nila at ni Mr. Tolentino ang nalaglag na libro. Pinulot nito iyon at umayos ng upo. Doon niya napansin ang bunting papel na ipinatong nito sa armrest ng upuan nito. Nakasulat doon ang hindi niya maalalang sagot sa tanong ni Mr. Tolentino. Stop making interruptions, Mr. Alcantara. Maotoridad na sabi ni Mr. Tolentino. Nagkamot sa ulo ang katabi niyang tinawag ni Mr. Tolentino. Sorry, Ninong, sir, sabi nito. Ibinalik ni Mr. Tolentino ang tingin sa kanya. Inulit nito ang tanong. The necklace, sir. Good. Next, lumibot ang mga mata nito at tinawag ang kaklase nila nakapwesto sa harap. Napabuga siya ng hangin pagkaupo. Salamat sa katabi niya, hindi siya napahiya. Sinulya pa niya ito. Saka lamang niya napansin ang hitsura nito. He was the bad boy type. Shaggy ang buhok, may bigot at balbas. Parang ilang buwan hindi ito nag-shave. Kaswalang tumingin nito sa kanya. Mischievous ang paggalaw ng sulok ng mga labi nito na tila sinasabi nito may utang siya dito dahil sa pagtulong nito sa kanya. Pero nang magtama ang mga paningin nila, ay lihim na nahigit niya ang kanyang hininga. Napakaamon ng mga mata nito, taliwas sa anyo nito. Mr. Alcantara, tawag ni Mr. Tolentino rito. Bigla ito napatayo. Pardon, sir? Dahil sa titigan nila, ay para hindi rin nito narinig ang tanong ni Mr. Tolentino. Inulit ni Mr. Tolentino ang tanong dito.
Humahanga na pamaang siya rito ng dire-diretsyon nitong inilahad ang sagot. Smart ka pala ha, wala sa itsura, sa isip-isip niya. Nagbigay ng follow-up question si Mr. Tolentino at nasagot ulit nito. Sa tingin niya ay umabot ng 3 minutong sagutan ng dalawa bago ngumiti ang instructor nila. Very good. Pagtatapos ni Mr. Tolentino, kaswal na bumalik sa pagkakaupo ang katabi niya na parang walang anuman ang pinapakita nitong kaismartehan. Pinagtinginan ito ng mga kaklase nilang babae. Tila nakahanap ang mga ito ng target at hindi nga siya nagkamali. Pagkatapos ng klase, dinumog ito ng mga kaklase nilang babae. Napansin niya mga bagong mukhang lumapit dito. May naghihingi ng papel, may nanghihiram ng ballpen at may nagtanong ng cellphone number. Napailing na lamang siya. Some girls, ang inaasahan niya ay makikipagharutan ito sa mga babae. Pero iba pala ang naglalaro sa isip nito. Binigyan nito ang humingi ng papel at inabutan naman nito ng ballpen ang nanghiram niyon. My number is private, sabi nito sa nanghihingi na cellphone number nito. Selosa kasi ang girlfriend ko. May girlfriend na pala, sabi niya sa kanyang isip habang sinasamsam ang mga gamit niya. Girlfriend? Maarting ulit na isa sa mga babae na kapaligid dito. Regular student din ang babae. Bagong kaklase nila kaya hindi niya kilala. Siya, naudlot ang aktong paghakbang niya palayo sa upuan niya nang maramdaman niyang lahat ng pares ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Napatingin siya sa mga ito. Ako? Nanlalaki ang mga matang tanong niya dito. Sabay turo sa kanyang sarili. Siya raw ang girlfriend nito? Kailan pa? Humakbang ito palapit sa kanya. Don't deny me babe, maagang sabi nito at walang seremonya hinagkan siya sa mga labi. Pumagsak sa sahig ang kip-kip niyang libro at notebooks. Napangiti si Marthena. Ang naalala niya ay ang unang araw na nagtagpo sila ni Adriel. Second year college siya noon. Transferee naman ito mula sa isang universidad sa Maynila. Pagkatapos ng palabas na itong iyon ay hindi na ito humiwalay sa kanya. Hindi raw niya ito maaring itaboy dahil may utang na loob siya rito sa pagtuturo nito sa kanya ng sagot sa tanong ni Mr. Tolentino. Nalaman niyang ninong pala nito. Pinagbigyan niya ito. Tutal, gusto lang naman nitong takasan ang mga babaeng umaaligid dito kaya ginagamit siya nito. Naging magkaibigan sila. Habang tumatagal na magkasama sila, ay mas nakilala niya ito. Hindi pala itong bad boy na tulad ng unang akala niya. Mabait ito, may respeto sa mga babae at nakatatanda rito. Matalino at ang pinakagusto niyang katangian nito ay maawain ito at may puso sa mga less fortunate. Minsan nasa fast food restaurant sila at kumakain, may 2 batang pulube na nahagip ng tingin nito na pinalalayo ng gwardya sa pinto ng fast food. Bigla na lang ito lumabas at inakay ang 2 bata papasok sa fast food. Pagkatapos itong iwanan ay nagbababal lang tingin ng gwardya. Pinaupo nito sa katabi nilang mesa ang mga bata at nag-order ng pagkain sa mga ito. Kapag Sabado, sa isang lugar lang niya ito nakahanap, sa gilid ng simbahan, malapit sa universidad. Kahalubilo nito ang mga batang kalye. Tinuturuan ng mga iyon na bumasa at sumulat. Bukod doon, sagot pa nito ang lunch ng mga bata. Kapag hindi siya busy, sinasamahan niya ito sa hobby nitong iyon. Namalay na lamang niya na hulog na ang loob niya dito. Kinimkim niya iyon dahil kaibigan lang naman talaga ang turing nito sa kanya. Nagkunwari lang ito na may gusto sa kanya para maitaboy ang mga babaeng lumalapit dito. Pero nagbago ang lahat nang tahimik siyang lapitan nito sa likuran ng college building nila. Saksi ang punong mangga roon sa pagtatapat nila ng damdamin para sa isa't isa. Ipinilig niya ang ulo. Hindi na niya dapat binabalik-balikan pa ang mga alaalang iyon. Lalo lang siyang nahihirapan. Naku mga ka-felisidad, super kilig naman palang unang pagtatagpo ni na Marthena at Adriel. Sana lang ngayon na nagkita na ulit ang dalawa ay magkaroon ng second chance. Kaya naman, abangan!